Noong unang bahagi ng ika-27 ng Hulyo taong 2003, kinubkob ng 300 sundalo ang Oakwood Premier Serviced Apartments sa Ayala Center sa Makati City upang igiit ang pagbibitiw ng ilang opisyal at ipahayag ang kanilang mga hinaing laban sa militar at sa gobyerno. Sa ginawa nilang hakbang na iyon, ay naging mainit ang mga sumunod na pangyayari. Sino ang grupo ng mga sundalo na ito? Sa episode nating ito, ay ating alamin ang kwento sa likod ng pag-aalsa ng grupo ng mga sundalong ito. Kaya kung bago ka palang napadpad sa channel na ito, at kung gusto mo ng mga kwentong katulad nito, ay mag-subscribe ka na, at huwag kalimutang i-like, at pindutin ang notification bell, para lagi kang updated sa mga kwentong katulad nito. Ang mga sundalong ito ay tinawag nila ang kanilang sarili na grupong Magdalo, at ito ay kinabibilangan ng mga elite junior officers mula sa iba't ibang sangay ng hukbong sandatahang lakas ng Pilipinas. Ito ay mga sundalong battle-tested na sa mga labanan sa iba't ibang dako ng bansa. Mariing tinutuligsa ng mga grupo ng Magdalo ang di umano'y anomalya sa gobyerno. Marami silang mga hinaing na gustong ipaabot, mga anomalya sa Armed Forces of the Philippines Retirement and Separation Benefit System, ang sistema ng pagbili ng militar, kabilang ang pagbili ng substandard na kagamitan para sa mga sundalo, at ang pagtatayo at pagkukumpuni ng iba't ibang pasilidad sa Marine Base sa Cavite, gayon din ang umano'y paglilipat ng mga armas at bala sa mga hindi autorisadong partido. Nanawagan din sila para sa pagbibitiw ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, dahil sa umano'y laganap na korupsyon at katiwalian sa kanyang administrasyon, at sinuoy Defense Secretary Angelo Reyes, pagkatapos ay ang Philippine National Police Director General Hermogenes Ebdenet, at General Victor Corpus, na nooy hepe ng AFP Intelligence Service. Planado, at maingat na kinubkob ng mga sundalong Magdalo Group ang Oakwood Hotel na isa sa kilalang hotel sa Makati City, nang hindi bababa sa 20 oras, bago sila lumabas, mula sa mga negosasyon na inilatag nila at napagkasunduan nila sa gobyerno, at wakasan ang kanilang pag-aalsa, pero sa kalaunan ay kinasuhan pa rin sila ng coup d'etat. Kabilang sa mga kinasuhan, si Magdalo spokesperson na nooy Navy Lieutenant Senior Grade Antonio Trillanes IV, isang komisyon na pinamumunuan ni retired Supreme Court Justice Florentino Feliciano, ang kalaunan ay binuo upang imbestigahan ang pag-aalsa ng mga sundalo. Sa ulat na inilabas noong October 2003, sinabi ng Feliciano Komisyon na ang pag-aalsa ng mga sundalo ay isang well-planned power grab at hindi isang kusang protesta. Sa pagsipi ng mga katotohanang nakalap nito, sinabi ng komisyon na nagplano ang mga sundalo na agawin ang kasalukuyang gobyerno at magtatag ng 15 miyembrong konseho, ngunit nadiskubre ang kanilang plano na humantong sa isang utos ng pag-aresto noon ni Pangulong Arroyo noong gabi ng July 26. Ngunit inamin ng Feliciano Komisyon na ang ilan sa mga hinaing ng mga sundalo ay lehitimo, na ito ay nagugat sa katiwalian sa hanay ng mga militar. Binigyang diin din ng ulat ang pangangailangan para sa modernisasyon sa pagtatatag ng militar. Ang ulat ay nagbabala na ang AFP ay magkaroon ng hindi inaasahang kahihinatnan kung ang mga isyu ay hindi nila natutugunan. Kinilala sa ulat ng komisyon ang mga pinuno ng grupong Magdalo na sina Navy Lieutenant Senior Grade Antonio Trillanes, Army Captain Gerardo Gambala, Army Captain Milo Maestri Campo, Navy Lieutenant Senior Grade James Layog at Marine Captain Gary Alejano. Si Antonio Trillanes ay tumakbo bilang senador noong 2007 bilang best candidate sa ilalim ng ticket ng Genuine Opposition, na nagkataon, hindi nakarehistro sa Commission on Elections, at nanalo habang nakakulong, pero siya ay pinalaya noong Desyembre taong 2010 pagkatapos ng mahigit 7 taon sa pagkakakulong, kasunod ng pagpapalabas ni Pangulong Arroyo ng Proclamation Order. Noong Enero taong 2011, pinangunahan ni Trillanes ang 74 na iba pang dating junior military officers at enlisted personnel sa muling panunumpa ng katapatan upang selyuhan ang amnestiya na ipinagkaloob sa kanila. Si Trillanes ay tumakbo uli para sa pangalawang termino noong Mayo taong 2013 na halalan, at ito ay nanalo ulit, at nakakuha ng boto na higit sa 13.9 milyong boto. Noong Mayo taong 2008, sina Captain Gerardo Gambala at Maestri Campo ay kabilang sa 9 na dating rebeldeng opisyal ng Magdalo
na pinatawad ni Pangulong Arroyo at pinalaya pagkatapos ng halos 5 taong pagkakakulong, kasunod ng kanilang pag-amin ng pagkakasala. Sila ay tinanggal mula sa serbisyo militar ng isang military tribunal pagkatapos na umamin silang guilty sa paglabag sa Articles of War. Si Captain James Layo, na isa din sa opisyal ng Magdalo, ay tumakbong kongresista sa kanilang ikalawang distrito ng Taguig City noong 2010 elections, ngunit ito ay natalo. At ang party list na Magdalo para sa Pilipino, na binubuo ng mga dating mutineer, ay nanalo noong 2013 elections, kasama ang mga kinatawan nito, na sina Captain Gary Alejano at Captain Francisco Ashley Acedillo. At noong March 22, 2013, ang mga dating opisyal ng grupong Magdalo, na sina Army First Lieutenant Lawrence San Juan at Rex Bolo, ay sinintensyahan naman ng mahabang pagkakakulong matapos tanggihan ang alok ng pardon ni Pangulong Aquino. Sila ay napatunayang guilty bilang kasangkot sa kudeta at nasentensyahang makulong ng maksimum na 12 taon sa bilangguan ni Makati Regional Trial Court Branch 148 ni Judge Andres Soriano. At noong November 29, 2007, si Senador Antonio Trillanes, kasama sina Brigadier General Danilo Lim at iba pang mga sundalo ng Magdalo, ay nag-walk out noong November 29, 2007, sa kanilang paglilitis sa Makati Regional Trial Court para sa 2003 Oakwood Mutiny, at tumuloy sa Manila Peninsula Hotel. Ito ang ikalawang pagtatangka ni Senador Antonio Trillanes, na isang dating opisyal ng Navy, na pabagsakin ang administrasyon ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo noon. Sumuko si Trillanes pagkatapos ng 7 oras, kinasuhan siya ng rebelyon at ikinulong. Gayunpaman, si Marine Captain Nicanor Felden at 3 iba pang sundalo ng Magdalo, na sangkot sa bigong kudeta, ay nagawang makatakas mula sa 5-star hotel bago ito lusubin ng mga pulis, at arestuhin sina Senador Trillanes at General Danilo Lim at ang kanilang mga kasamahan. Kinilala ng Philippine National Police ang isa sa mga lalaki na nandoon, na si Corporal Emer Colon, na isang empleyado ng Makati City Government, na panood siya sa TV, kasama sina Trillanes at General Lim na nakasuot ng black camouflage uniform, at nakawig para hindi makilala. Bilang tugon, ipinag-utos ni Makati Mayor Jejo Marbinay ang pag-iimbestiga sa sinasabing partisipasyon ng mga empleyado ng City Hall sa nabigong kudeta. Sumulat si Mayor Binay kay nooy PNP Director General Avelino Razon, na kung saan sinabi niyang ang isang Emer Colon ay talagang nagtatrabaho bilang job order security guard. Hindi nag-report si Emer Colon sa kanyang trabaho noong November 29, at kalaunan ay nakita siya sa Manila Peninsula, kasama ang mga Magdalo soldier, ayon sa Mayor ng Makati. Binanggit din niya ang mga ulat na ang iba pang empleyado ng City Hall ay nasa Peninsula Hotel, noong panahon na kubkubin ito ng mga sundalong Magdalo. Noong February 2010, pinagkalooban ni Judge Elmo Alameda ng Makati RTC Branch 150, sina Senador Antonio Trillanes, General Danilo Lim, at ang mga narestong sundalo ng Magdalo, ng 200,000 pisong piyansa kaugnay ng kasong rebelyon. Ngunit nananatili pa rin sila sa kulungan, habang nakabinbin ang pagresolba ng kasong coup d'etat para sa Oakwood Mutiny. Habang si Captain Nicanor Felden ay sumuko na sa militar noong July 2010 mula sa kanyang pinagtataguan. Noong September 2010, 17 senador, kabilang ang dating Senate President Juan Ponce Enrile at Senator Gregorio Honasan, ay nilagdaan ang Senate Resolution No. 217 na humihimok kay Pangulong Aquino na bigyan ng amnestia si Senador Trillanes at iba pang mga sundalong nakakulong dahil sa pagkakasangkot sa mga bigong kudeta laban sa Administrasyong Arroyo. Pagsapit ng November 2010, inilabas ni Pangulong Aquino ang Presidential Proclamation No. 75 na nagbibigay ng amnestia sa mga sundalo, opisyal ng pulisya, at mga sibilyan na kinasuhan sa 3 nabigong kudeta laban sa Administrasyong Arroyo. Sa ilalim ng mga tuntunin ng amnestia, kailangang aminin ng mga rebeldeng sundalo na ang kanilang partisipasyon sa July 2003 Oakwood Mutiny, ang February 2006 Marine Standoff, at ang November 2007 Manila Peninsula Siege, ay paglabag sa konstitusyon, revised penal code, at Articles of War.
Noong January 2011, formal na nag-apply si Senador Antonio Trillanes para sa amnestia at inaprubahan naman ng Department of National Defense ang kanyang aplikasyon, kasama ang 37 at iba pang mga dating opisyal ng Magdalo Group na kinasuhan sa 3 nabigong pag-aalsang militar. Samantala, sina General Danilo Lim at Captain Nicanor Feldan ay nabigyan ng amnestia sa parehong taon ding yun. Ano ang nasasabi mo sa ating episode ngayon? Mag-comment ka lang at ating babasahin, at muli, hanggang sa susunod pa nating kwento.